Yan, welcome, welcome. Good afternoon po sa ating lahat. Ayan, so yung topic na atin pong pag-aaralan ngayong hapon is how do we share, no? How to share your faith. So tayo po, nang magkaroon po tayo ng relationship to the Lord Jesus Christ, is we are meant to share, no? Para ibahagi po ang mabuting balita. So my question is, kailan nyo po shinare si Jesus Christ? Nung nakarang week ba, shinare nyo pa si Jesus Christ? Did you share the gospel? Binahagi nyo pa ang mabuting balita? O nung nakaraang buwan? So, meron bang nag-share ng gospel? Nung nakaraang linggo? Meron ba? Oh, meron naman siguro, no? Ayan. Alright. Sir Steve, did you share the gospel in the previous week? Yeah, this last week, have I shared the gospel with someone? I would have to say sadly no, I didn't take an opportunity to share the gospel. But a few weeks ago, I did with my brother-in-law, and I think you know the story, Brother Mark. He Wow. came to live with us with my wife and I, and I was able to share the gospel with him, and he accepted the Lord in his heart. It's not probably about a month ago, and then just within 2 weeks, he actually went home to be with the Lord. So, you Oh. never know our timing. We never know how much time we have on this earth, and just Lord just reminded me the importance of being able to share with those, particularly in our family. Yes. Much as we can, and it's really hard. I think many of us probably have family members that um, need the gospel, and if we've taken time to share the gospel and just being sensitive to bring it up and share again without them feeling like we're bashing them over the head with the Bible. Yes, yes. I feel you, brother. Yeah, Yeah. yeah. So no, I'm just thankful to the Lord that He gave me the opportunity to give the courage and just the urgency to be able to that. And I think that's what it is just having a sense of urgency, because like we said, we never know. You meet someone, and we never know how much time we have. Yeah. On this world. So, Yeah, praise God, brother Steve, no? You have the yeah. opportunity to share the gospel, and Yeah. we sympathize, no? Deepest condolences to you and to your family or your Thank brother-in-law. you. Thank So, you. yeah. So, we hope for the best na nandun na siya sa piling ni God. Yeah, that's the Yeah, most God is important thing. faithful. Na-share Yeah, niyo po just yung gospel sa kanya. Ayan, katulad nga po, thank you, Brother Steve. Katulad po ng sinabi ni Brother Steve, hindi po natin alam kung hanggang kailan tayo, yung oras, because there is an urgency, no? We must share the gospel. Just like our church, palagi po nating naririnig, no? Na ibahagi natin ang mabuting balita. Okay? Because we'll never know, no? Gagamitin tayo ng Diyos para sa ikaliligtas po ng ating kapwa, ng ibang tao na hindi pa nakakilala sa ating Panginoon. And it's an honor to be an instrument of the Lord in sharing the gospel to all the people. Yan. So, in sharing your faith, sa pagbabahagi po ng inyong pananampalataya. So, hindi po kailangan na expert tayo, no? Cover to cover, alam natin yung Bible, no? It's all about letting your life and words reflect the love and grace you have received. Kung ano po yung natanggap nyo sa Panginoong Hesus, how your life has been transformed by our Lord Jesus Christ, is napakalakas po nun na impact to share your faith, to share your life na binago po ng Panginoong Hesus. Napakalakas po na testimonya niyan.
But a lot of times na natatakot tayo, no? We are afraid na i-ignore tayo, nadi-discourage tayo, hindi tayo confident, ganyan na Kuya Mark, I'm not that confident. Pero ang lahat po niyan, if we are willing to share the gospel to other people, to our family, our relatives, to our co-workers, kung willing tayo, God will equip us. Okay? God will find a way to equip us and to have that wisdom and confidence and courage. Sabi nga ni Brother Steve kanina, yung courage daw, nagbigay sa kanya, binigay ni Lord para ma-share niya yung gospel. Praise God, brother, for such a heart of compassion to your brother-in-law in sharing Jesus Christ, no? So, ganun dapat yung puso natin. Ang sabi sa Romans 10 verse 14, Kuya Ren, pwede mo bang basahin yung ating verse? Yes, Brother Mark. Romans 10:14. Paano naman sila tatawag sa Kanya kung hindi sila sumasampalataya? Paano sila sasampalataya kung wala pa silang napakinggan tungkol sa Kanya? Paano naman sila makakapakinig kung walang mangangaral sa kanila? Yan, praise God, bro. Kaya yung tanong ko po kanina, no, my question is, did you share the gospel? Binahagi niyo ba ang mabuting balita noong nakaraang linggo? Or nakaraang buwan? Or nakaraang araw? Kasi part po tayo ng mission ni God. Sabi nga po, paano nila mapapakinggan ang gospel? Kung wala naman po nagbabahagi na to. Paano sila makakapakinig? Kung wala naman pong nangangaral na tayo pong lahat ay disciple of Jesus. At sabi po, we need to make disciples. Tayo po ay meant to be sharing the word of the Lord until to the remotest part of the world. Lahat po ng Kristiyano, kabahagi po ng misyon ni God. Hindi tayo niligtas ng Diyos para, okay, ligtas ka na Kuya Mark. We have a part in the mission of God na napakalaking mission po na binigay po sa atin ng Panginoong Hesus. And it is an honor. It's a privilege, sabi ko nga po, na maging kaparti po tayo sa ikaliligtas ng mga hindi pa po nananampalataya. So as person with disability, I believe po na kayang-kaya po natin ito. Basta tayo po ay sama-sama. Walk by faith, not by sight. Anong verse ito? Sino nakakaalam ng verse na to? Ayan. Hindi nyo alam yan? Okay. So 2 Corinthians chapter 5 verse 7 po yan. So tayo po ay lumalakad at nabubuhay sa mundong ito sa pamamagitan po ng ating pananalig at pananampalataya sa ating Panginoon, sa Diyos po. Hindi po tayo nakabatay sa mga bagay na nakikita po natin, like our circumstances. Yung sitwasyon natin na meron na tayong limitasyon physically, no? We don't look that as an hindrance, no, sagabal or kakulangan para po hindi natin maibahagi ang mabuting balita. Sabi ko nga, if we have faith in the Lord, God will find a way. No? Bibigyan tayo ng karunungan, God will equip us because we believe and we trust God on His provision, on His resources. Kasi sa Kanya po lahat ng bagay nagmula. Lahat ng karunungan, physically we are healthy, lahat po yan, resources, talent, skills, nagmula po yan sa Panginoon. Binigay po yan sa atin. Kaya nga po, we are blessed sa mga katulad po nating may kapansanan, na meron po silang talento, may skills na binigay sa kanila ng Panginoon. Para po magamit sila so that the power of the Lord, no, makita po sa atin. I believe with all my heart po na kayang-kaya po tayong gamitin ng Diyos. Kaya natin because we have that confidence to the Lord na hindi po sa atin kasi tayo po, we are prone to commit mistake. Failure tayo.
Pero dahil po si Jesus ang nabubuhay sa ating sarili, siya po ang kikilos. Siya magbibigay po ng lakas sa atin para po magawa yung gusto ng Diyos sa buhay natin. So, amen? Ayan. So, meron tayong 4 dito na paraan how to share your faith effectively, no? I-share po yung inyong pananampalataya. It's a practical application to share your faith effectively. So first is to live a godly life. Okay? Sino po yung gustong magbasa ng ating verse? Pwede mo bang basahin, Kuya Jason? Oh, brother, let your light shine before others so that they may see your good works and give glory to your Father who is in heaven. Yan, thank you, bro. Salamat. So, thank you, brother. So, yun. Live a godly life. Yan. Kapag tayo po ay nabubuhay na makadiyos, hindi lang po tuwing eleksyon, naririnig natin yan, makatao, makadiyos, makabayan, no? Pero godly people will live a godly life. A follower of the Lord, sabi nga po sa verse, magiging liwanag tayo. So how? In a practical application po, how do we live a godly life? So makikita po ang Christ-like attitude sa atin. Kasi po, kapag ginagawa po natin ang tama, ginagawa po natin ang mabuti, nagiging ilaw tayo. Yun yung tinutukoy po sa Matthew chapter 5, the context, the Beatitudes. Pagkatapos po ng Beatitudes, no, light, yung sinasabi doon. So, magbigay po tayo ng character ni Jesus, attitude ni Jesus. Show Christ-like attitude. Ano yung natatandaan nyo na attitude ni Jesus Christ, ng ating Panginoon? Magbigay po tayo kahit isa lang. Compassionate. Sino yun? Si Kuya? Ren. Yan, compassionate. Ano pa? Compassion. Jesus Christ had the heart of attitude of compassion. Ano pa po? Giving. Giving, alright. Mapagbigay siya. Okay? Ano pa po? Forgiving. Mapagpatawad po. Yon, Okay. Ate Jane. Si Ate Jane ba yun? Yan. Thank you, Ate Jane. Thank you for joining us. Welcome sa PWD Fellowship, no? So yan, mapagpatawad, forgiving, and a lot more, no? The fruit of the Holy Spirit. Yun ang pinaka main attitude at character ng ating Panginoong Hesus. So tayo po, nakikita po kaya yun. Kasi we are claiming ourselves that we are a godly people, that we are a follower of Jesus. Dapat makita po yan sa atin. Pangalawa is to live righteously and obediently. So ang sabi po dyan, yung reference ng mga verses, 1 Peter chapter 1, verse 15-16, ang sinasabi doon ni Peter, God is holy. Banal po ang Diyos. Kaya tayo ng mga tinawag ay dapat pong maging banal din. So, how do we live a holy life? Righteous, obedient, sumusunod po tayo sa Panginoon. Ginagawa po natin ang tama. Ginagawa po natin ang nakapagbibigay po ng kaluwalhatian sa Diyos at karangalan sa Kanya. No? Even kahit sa sitwasyon po natin, we are willing po to obey the Lord. We are willing to do what is right. Righteous. Ibig sabihin po, lumalayo tayo sa mga kasalanan. Dati, ganito ka, pero nung nakilala mo na si Jesus, unti-unti ka na pong nagbabago. Yan, righteously and obediently. So, number 3 na practical application is to serve others. Yan, yung mga tao po na godly, naglilingkod sa kapwa. Sabi nga po, ang Panginoon ay hindi po naparito para po paglingkuran, kundi maglingkod. At kaparte po ng buhay natin, part of our life is to serve others. Because we are ginawa po tayo. We are created to have relationship. Okay? Meron pong relationship. We are created by the Lord. Kaya nga sabi diyan sa John 13:35, malalaman nila, they will know that you are my disciple. Malalaman po nila
na kayo'y mga disipulo ko. Ang Panginoong Hesus po ang nagsasabi doon. Kapag kayo ay nagmamahalan. Yan, makikita mo po yun na sila ay follower ni Jesus Christ. Sila po ay living a godly life because they will see the love of God and they are willing to serve others. Kaya nga dito sa PWD Fellowship, no, we are grateful sa mga tao po na nagsiserve sa kanyang kapwa. Marami po dito sa atin. We don't have to mention the word, but they are serving others. Yan ang mga quality, no? So as a person with disability naman po, how can we show, no? How can we show nasa wheelchair tayo, no? Nasa physical limitation tayo po. So how can we live a godly life? Paano yun, Kuya Mark, no? So the presence of the Holy Spirit, the presence of God, of Jesus Christ in your life, sa kabila po ng sitwasyon natin, meron po tayong joy na nakikita. Yan, nakikita yan. Positive attitude, kindness, perseverance, yan ang nakikita. Kaya nga po, napakahalaga po niyan, na aura pa lang, no? Ngiti pa lang, no? Makikita mo, godly ito. Si Kuya Nante, godly ito kasi ang ganda ng ngiti eh. Yan. Kasi nga po, nakikita yung joy, yung positive attitude, no? Merong relax, merong patience. So, hindi po hadlang yan para ang ating sitwasyon, para hindi makita yung mga fruit of the Holy Spirit na to. Meron tayong perseverance na kahit po nasa sitwasyon tayo na may physical limitation tayo, meron pa ring ngiti, merong joy, at merong positive attitude sa sarili niyo. Hindi kayo nawawalan ng pag-asa, buhay na buhay yung inyong ang inyong aura, no? Ang inyong nakikita sa inyong mga mukha, sa inyong mga sarili po. Okay? Number 2 is to pray for unsaved friends and family. And to be particular po, no, we need to pray those unsaved people na in general. So, nilagay ko lang po yan kung saan tayo dapat mag-umpisa. In 1 Timothy chapter 2 verse 1, yan po ang encouragement ni Paul kay Timothy. Ang sabi po ni Paul, I urge them, first of all, the petition, prayers, intercession, thanksgiving be made for all people. Sabi niya. So, we are privileged to pray for one another po. Nung nakaraang month, yata po, nagkaroon po ng intercession sa church natin, no? I believe sa inyong mga churches din, nagkakaroon din po ng intercession, no? Kasi napakarami pong mga tao, even in your family, sa pamilya niyo po ba, ilan po ang Kristiyano na? Yan. Friends, ilan po ang Kristiyanong kaibigan nyo? Kamag-anak po ninyo? Ilan po sila na Kristiyano? So we really need po, we must pray for those people na hindi pa po nakakilala sa Panginoon. Kaya napakarami po ng taong hindi pa nakakilala sa Panginoon. So in prayer, there are no barriers po, no? We can pray kahit sa isip natin. We can pray, tama ba? Do you agree with that? Kahit hindi na kumikilos yung kamay mo, pero sa isip mo makakapag-pray ka pa rin. Right? So, meron akong 3 na binigay dito. How to pray. So first is to pray intentionally. Yan. In Colossians chapter 4 verse 2, in-encourage po ni Paul ang mga taga-Colossians. Devote yourself to prayer, being watchful and thankful. So pansinin nyo yung salita po na devote yourself. Is to pray intentionally. Sa amin po mga kapatid, Monday to Sunday, we have a particular prayer. Bigyan ko po kayo ng tips, no? Para makakatulong po sa ating lahat. So Monday, we are praying for family. Lahat yan, puro family yan. Okay? Tuesday naman is for the church leaders. Yan, mga workers, mga missionary, yan. And Wednesday, mga government leaders naman. Something like that po, no? And so on and so on. So, yun ang talagang you are
praying intentionally. No, hindi 'yun na parang wag ko nang ipag-pray sila kasi matigas naman ang mga ulo ng mga 'to. Hindi po ganoon. You must, and you have that empathy and compassion to pray for these people. Kasi sabi ko nga po, napakaraming tao po na hindi nakakilala sa Panginoon at nawawala po sila sa mundong to na hindi po nila nakilala ang Panginoon. Pray consistently. Yan, consistently naman yan. Sa Romans chapter 12, verse 12, so basahin nyo na lang po dyan para mabilis po tayo, no? So, in-encourage naman ni Paul in Romans, ang mga taga-Roma po, na they need to pray consistently, persistently. Kasi ang mga time po na yan, Christians are persecuted po. Pini-persecute sila sa kaliwa, sa kanan, sa likod. Yung persecution ng mga Roman, ng mga Kristiyano sa Romano. Kaya sabi po ni Paul sa mga Kristiyano, pray consistently. Persevere in prayer. Be persistent in prayer, consistent. So sa atin, no, how do we consistently pray? No, dapat po hindi ka tinatamad-tamad. Hindi ka lang nagpipray kapag mabuti lahat or nagpipray ka lang kapag may mabigat po na problema. Hindi po ganoon. No? We need to pray consistently. Hindi po yung pwedeng tinatamad-tamad ka na mag-pray, pag feel mo lang po mag-pray, hindi po ganon. Okay? And number 3 po is to pray without ceasing. Tuloy-tuloy po yung ating pananalangin. Hindi po nag-pray ka lang ngayong linggo at sa susunod na linggo hindi ka na nag-pray. Nakalimutan mo na mag-pray. So, hindi po ganon. Si Paul pa rin po yan. Sinabi niya sa mga taga-Thessalonica, pray without ceasing. Yan ang pinaka-vital part ng pagiging Kristiyano natin po. No? Yan po ang sandata ng Kristiyano, ang pananalangin po. That's why we need to be persistent in our prayer. Dapat ganado ka mag-pray. Yeah? Kahit difficult people pa yung pinagpipray mo, ganado ka pa rin mag-pray. Because that is our first weapon against spiritual attack. Yung mga spiritual attack, ina-attack mo kayo ng mga anxiety, mga negative thoughts and worry. Prayer is powerful po, mga kapatid. Okay, so understood po natin yon. Number 3 is to prioritize your relationship with God. Yan, paki-unmute na lang po. Yan. Okay, thank you. So prioritize your relationship with God. So kung meron man pong priority sa buhay, isa lang. Tama po. James chapter 4 verse 8. Draw near to God and He will draw near to you. So anong kinalaman, Kuya Mark? Okay. Kung sinasabi mo po, pinapakita mo na priority mo si God. Okay? You are drawing near to God. Palapit ka ng palapit po sa Panginoon. At lumalayo ka po sa kasalanan. Okay po? Paunti-unti pong natatanggal yung mga hindi kanais-dais na ating mga ugali, na ating mga nakasanayan na. Okay? Naging stronghold sa mga buhay natin. Paunti-unti pong matatanggal yan kapag tayo po ay lumalapit sa Diyos. Kasi yung context po ng James chapter 4 is pinapaalala po ni James, the brother of Jesus, na mag-repent kayo. No? Ang totoong nagre-repent ay lumalayo po sa kasalanan. Hindi siya pabago-bago ng isip na, okay, bukas, okay siya, tapos sa sunod na araw, hindi na. So, hindi po gano'n, no? It doesn't like the wind that tossed. Okay, Brother Steve? Yan. So, how do we prioritize our relationship to the Lord? Yan, meron na namang 3. So, first is to start each day with Him. Okay? Simulan po natin ang ating araw ng pananalangin. Yan, ang ganda po niyan. Manalangin po tayo. Tayo po ay magbasa ng kanyang salita. Gumawa po kayo ng inyong journal. Kasi po, yung pagbabasa ng salita ng Diyos, kakausapin po tayo. There is wisdom, meron pong karunungan na ibibigay sa atin ng Diyos. And you meditate the word of the Lord. Okay? So, magkaroon kayo ng journal,
i-highlights nyo yung mga verse that struck you, paano kayo kinausap ng Diyos, kasi doon po kayo kakausapin ni God. And very important to start our day, para magsimula po ang ating araw, kung ano-ano man ang gagawin natin, para meron tayong protection and gabay, the divine providence and protection and wisdom. Kaya nga, dyan sa Matthew 6:33, we need to unahin natin ang kaharian ng Diyos. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Yan. Para meron kang meron ka talagang direksyon. Di ba? Pagising mo sa umaga, di ba? Kami po uma-attend kami ng CCF Commonwealth 5 AM prayer and devotion ni Michael. So meron kami na kaagad yan. So we are praying na, no? So sabi ko nga, napaka-importante po ng prayer natin, ang pagbabasa po ng salita ng Diyos, kasi it keeps us to remind. Palagi po tayong pinalaalahanan ng ating Panginoon po. Kasi tayo po ay makakalimutin, sabi ko nga po. So, napaka-importante nun to start your day with the Lord. Siya talaga ang una kaagad. Okay? And pagkatapos niyo po mabasa ang salita ng Diyos, put His word into action. In the book of James chapter 1 verse 22, ang sabi po ni James, we are not hearer of the word. Okay? Hindi lang tayo tagapakinig. Tagapagpatupad tayo. I-apply po natin ang salita ng Diyos so that the power of the Lord makita po sa atin, makita po natin ang kanyang plano at yung karunungan ng Diyos. Yan po ang kailangan natin para tayo ay magtagumpay sa buhay. Ang salita ng Diyos, bibigyan tayo ng lakas, bibigyan tayo ng kapayapaan, bibigyan po tayo ng perseverance ng Diyos that surpasses all understanding. That's why we need to apply the word of the Lord in your life para makita po. Okay po? And number 3 is to let God guide your decision. So practical application to mga kapatid. No? In our daily life, pang-araw-araw po nating buhay, there's so many decisions. No? Maraming mga desisyon na ginagawa natin. Ano? We make decision a lot of times. Kaya, sabi po sa Proverbs chapter 3 verse 5 to 6 na huwag tayong manangan sa alam natin, sa karunungan natin, sa lakas natin, okay? Huwag tayong manangan doon. Kundi saan po? We put our trust and confidence to the Lord. Sabi niya doon. Kasi, if we acknowledge the Lord, ang pangako ng Panginoon, He will direct our path. He will guide us through the right path. He will guide us to i-guide po tayo sa pinakamainam, pinakamabuti, and the best decision that we gonna make. Because the best decision, okay po, is aligned with our Lord. Nakalinya po siya, naka-align po sa Diyos. Anong ibig sabihin nun, Kuya Mark? Yun, pag you put up a business, okay, halimbawa po, nagpaplano po kayo magkaroon ng business. Yung business ba na yun, nakaka-glorify ba kay God? Yan. Pag nagtatrabaho ka ba, hindi ba nako-compromise yung inyong trabaho? Nga? Kasi maraming mga corruption, maraming mga hocus-pocus diyan. So, are your decision, no? Malaki kasi yung kita ko yung Mark eh. Diba? Are you aligning your decision according to the word of the Lord? Kasi ang pinakamainam, the best po, ay yung align sa Diyos, yung inyong decision. Because it could glorify the Lord. Mabibigyan natin ng luwalhati ang Panginoon. So, how do we prioritize as person with disability naman ang Panginoon sa buhay natin? So, habang tayo po ay lumalapit sa Diyos, lumalalim po ang pagkakilala natin at relasyon natin sa Panginoong Hesus. You see the picture? Nakikita niyo po ang mga larawan? No? So, lumalalim po tayo kapag tayo po ay we are prioritizing the Lord. At dahil po sa paglalim ng ating relasyon, it will give us a strength to endure. Anong ibig sabihin nun? Bibigyan po tayo ng lakas ni God para mapagtagumpayan
ang lahat ng ating alalahanin, lahat po ng ating pinagdadaanan. Physical man yan, emotional pain man yan, tayo po, no, mga PWD, we are suffering in physical at nadadamay na doon yung ating emotional and mental. Pero kapag malakas po ang spiritual mo, it doesn't really matter, no? Hindi na mahalaga yung physical mo, hindi na mahalaga po yung mga ano natin, yung mga pinagdadaanan natin. Kasi palalakasin po ng Diyos ang ating spiritual po na buhay. Alright? Okay. So, lastly, ang pang-apat is to talk about the gospel. Yan. Kung mayroon man pong napakagandang pag-usapan, may kabuluhan na pag-usapan, no? There's a value, no? Meron pong katuturan, no? It has more than the benefits, no? Na that conversation, yan, na dapat pag-usapan natin is the word gospel. Yung ebanghelyo po. Mark 16 verse 15, ang sabi po, go into all the world and preach the gospel to all creation. So part of our mission, sabi ko nga po. So how do we do that? Yun, how? Share your story. No? Ang pag-usapan ninyo kung paano ka po binago ni God. Yan, mas maganda po yun kaysa iba-iba yung mga pinag-uusapan natin and it doesn't make sense. And a lot of times, yung mga conversation, mga pag-uusap, napupunta yan sa wala, sa hindi maganda. So it's better to talk about how God transformed your life. Paano po kayo binago ng Diyos? Yun po ang maganda. Kasi po, ang personal testimony, how God worked in your life, it's the best and the strongest impact that we can influence other people. Especially po, yung mga hindi pa po nananampalataya. Hindi pa po sila believer in Jesus Christ. In Revelation chapter 12 verse 11, ang nakalagay dyan po, if I'm not mistaken, is the testimony word. Yun yung naka-highlight po doon. Alright? Testimony. Your testimony, wala pong pwedeng question dyan sa testimony ninyo. Kaya yan po ang napakalakas na ebidensya. There's a proof that God is working in your life. There's a proof that the gospel is working in your life. Number 2 is to keep it clear and simple. Okay po? Anong ibig sabihin nun? So, ang pag-share kasi ng gospel, kahit isang verse lang, John 3:16 lang, ay pwede na tayong mag-share ng gospel. Okay? If you know how to do it. Just make it clear, hindi komplikado. Klaro lang at simple lang. Meron tinatawag na pray, care, share. So, Romans chapter 6 verse 23. Ay, ganito po, para maging simple lang po yan. No? Pwede po nating sabihin na, kapatid, alam mo Kuya Mark, mahal ka ni God. Okay? God loves you. He wants to have relationship with you. So, paano natin i-follow up yun? Pero Kuya Mark, alam mo, meron tayong problema. We have a problem. And then, the other guy says, ask, ano po yun? What's the problem? Anong problema yun? Yun po yung kasalanan. We have a sin. And the sin is the hindrance, no? Yun yung po yung balakid para po maibigay sa atin ng Diyos ang kanyang mga pagpapala. The Bible says po yan. Nasabi po in John 10 verse 10. Okay? So, make it simple. Hindi po yung jargon, no? Maraming pasikot-sikot na mga bagay. Okay? Paano niyo i-follow up po na may sin? There is a beautiful, okay, na balita. Ito na yung gospel. Jesus died for our sins. Namatay siya para sa ating mga kasalanan. God loved us so much. John 3:16, papasok na po yun. No, ganun lang. And the sacrifice of Jesus Christ will give us salvation. Faith in Jesus Christ, follow the Lord. That's it. Ganun lang po kasimple. Wala na pong paligoy-ligoy. Naalala ko po si Paul, no?
in Acts, the first missionary journey of Paul in the book of Acts chapter 13, no? Yung kasama niya po doon sa first missionary journey niya ay si Bernabe. Okay? Ang sabi doon ni Paul, hindi kami gumamit ng mga matatamis na salita. Ha? Cunning, no? Hindi kami sugar coated. Sabi ni Paul, no? Hindi kami gumamit ng mga ganun pa to convince you to believe us. Sabi po ni Paul. Kaya we need to just make it simple and clear. Klaro lang, maliwanag, simple lang, no? Because that's the essence ng gospel, no? God's love us, but there is a sin because God is holy, ang Diyos po ay banal. So there's a sin. So but God provided the redemption, no? The Lamb of God na si Jesus Christ. Ganun lang. Magkakaroon ka ng salvation kasi yun ang sinasabi po ng salita ng Diyos. So, as a person with disability po, alam niyo po, ang testimonya ng isang person with disability, mas po yan, mas strong siya. Now, but we don't discriminate the testimony of the other believers or able person. No? But yes, I'm trying to say, ang ganda po, no, ng testimonya ng isang person with disability. Ang istorya niya po matters. Huwag niyo pong baliwalain na dahil may kapansanan tayo or may limitasyon po tayo physically, ay hindi po kayo pwedeng gamitin ni God or your story doesn't really matter. It matters the most po. Na in spite po sa inyong kalalagayan, sa ating pong kalalagayan po, nakikita po ang kapangyarihan ng Diyos. It doesn't really matter, no? Kung naka-wheelchair ka man, whatever is your disability, no? God's power po, no? Has a powerful impact in your life. We are willing to obey. We are willing po to be used by God in sharing the gospel. So, before we end, ayan, pakibasa naman ito, Kuya Ren. This is my encouragement to all of us. Yes, encouragement. No disability can limit God's ability. You are called, equipped, and empowered to be His witness. Ayan, thank you, Kuya Ren. So, ito po yung encouragement ko sa ating lahat. Wala pong disability. No disability can limit God's ability. Kung plano po kung ano man po ang plano ng Diyos sa buhay ninyo po, no one can stop it. Hindi po kayang pigilan yan. Opo? So, wala pong makakahadlang sa kakayanan at abilidad ng Diyos. Tayong lahat po ay tinawag. PWD ka man o hindi ka PWD. I believe with all my heart po, tinawag tayong lahat. Equip, okay? Train na tayo, train na po tayo. That's the word of the Lord. And empower, okay, to be His witness. Napakarami po, no, ng person with disability na ginagamit po ng Diyos all over the world. Diba? So, wag niyo pong i-underestimate yung inyong sarili. Use it as a tool of God, okay po, as a power of God to reach people. Okay? Yan. So, ito po ang ating reflection. Ayan. So, paano nagiging patotoo ng biyaya ng Diyos ang inyong karanasan sa kapansanan? Yan. Maganda pong pag-usapan natin yan, mga kapatid. Anong malikaing paraan ang maaari nating gamitin sa pagbabahagi ng Ebanghelyo bilang PWD? Yan. Isip-isip tayo, mga kapatid. Ano? Paano ka pinalalakas ng relasyon mo sa Diyos? Sa kabila po ng iyong takot o anumang hadlang sa pagpapatotoo para sa Kanya. Ayan, so manalangin tayo mga kapatid. Let us pray. Our Father in heaven, thank you Lord for your words this afternoon. Maraming salamat Panginoon for this big encouragement Panginoon para sa aming lahat Panginoon. Na-remind po kami Lord na hindi po kami matakot, hindi kami
ma-discourage, Lord. Huwag kaming susuko in sharing the gospel, in sharing Jesus Christ to other people po. Dahil kailangan ka po nila. Kailangan ka po namin, Panginoon. Bigyan nyo kami ng wisdom, bigyan nyo kami ng courage, Lord, to share the gospel to other people. Alam ko, Panginoon, na wala pong limitasyon ang inyong kakayahan, ang inyong protection, ang inyong provision, ang inyong karunungan, Panginoon, na binigay po sa amin, Panginoon. Lord, help us to be willing kaming gamitin ninyo, Panginoon, in reaching out people around us, Panginoon. Maraming salamat po. Bigyan nyo kami ng karunungan para ma-exhort namin ang bawat isa, Panginoon, as we discuss the question, Panginoon. Thank you so much, Lord. We give you the glory and honor. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen. Thank you, Bro Mark. Ayan, thank you po. And,